naman. Ayan ang sinasabi natin, oh. Ito na. Oh. Ano masasabi mo? Dahil bayaran daw ang mga loyalista. Bayaran ang mga loyalista? Oh. Magkano daw? 500 daw. 500? Oh. Ito, at saka yan, oh. Yan ang 500. Hoy, sakripisyo kami pumupunta rito. Suportado namin ang aming mahal na presidente. Kaya huwag kayong magsalita ng hindi maganda kasi nakakasakit din sa amin yan. Samantala, wala tayong sinasabi sa kabila. Oo. Kaya ang mga Duterte vlogger, pumunta kayo rito para magkaisa tayo. Ang rally na ito, hindi pinagsisigawan dito na ibaba si Sara, panalangin ito para sa lahat. Para sa ating kaligtasan. Kaya nga free rally. Hindi tayo dapat mag-away. Pero kung mag-commit kayo na hindi maganda, ay hindi rin sa amin maganda yan. Kaya umayos-ayos kayo. Ayusin ninyong buhay nyo dahil ang aming buhay maayos. Kami ang tagapagligtas ng ating bansang Pilipinas sapagkat ang ating bansang Pilipinas ay hindi natin pwede ibinta sa China. Kung si Digong ay may agreement sila sa kay Pangulong Bongbong, ipinaglalaban namin ito. Kung kayo ay nakipag-agreement sa China, kami, dahil kami ay tatayong mananatili sa Pilipinas, ipinagtanggol namin ang Pilipinas ng sovereignty ng Pilipinas. Lalo tigit ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Kaya tandaan ninyo, mulat mula ngayon sa panalangin na ito, huwag kayong magsalita na hindi maganda sapagkat ang lahat na salita na hindi maganda, mayroong katapat. Katulad ni, sino yun? Yung naghahamon dito? Si Dado. Si Dado. Dado, maswerte ka talaga. Bakit? Kasi wala ka pang nakahanap ng katapat eh. Pero may katapat ka na. Oo. Si Carbonel ang katapat mo. Kahit sa Lunita. Ahamunin ka ni Carbonel. Baka hindi ka pumunta. Umayos ka. Dahil ang duelo na ito, katulad sa paghahamon mo, akala mo, pangalawa ka sa Diyos magsalita ka. Hindi maganda yan. Kaya ayos-ayusin mo yung buhay mo. Kahit si, hinahamon ka rin yung isang vlogger, hindi. Tanggalan ng pension yan si Dado. Sino nga yung naghamon rin sa kanya? Yung sundalo rin? Epipanyo Labrador. Hinahamon ka rin eh. Pero ayaw mo naman kumasa. Ngayon, sa araw na ito, 1:00 hanggang 6:00, pumunta ka rito para magkilala ka namin. Ha? Ayos ba? Ayos ba? Yeah. Hello, mga loyalista. Sige. Kaya huwag kayong magsabi na kabago-bago lang ninyo dyan sa ganyan. 2016, lahat kami, pinuno namin ng Lunita nung meeting na abansi ni Pangulong Duterte. Lahat kami, Pangulong Duterte. Pero sa ginawa niya sa kay Pangulong Bongbong, na sinasabi niya na bangag, adik, ay hindi maganda yan. Bakit? Dapat tumulong siya eh. Pero anong ginawa niya? Kaya lahat kami, ayaw na sa kanila. Bagsak kayo sa amin. Kasi mga jutae kayo lahat. Mga jutae kayo lahat. Oo. Wala kayong magawa. Bakit? Kasi kami pabor sa administrasyon. Kasi ang administrasyon, kaming lahat ay para sa pagpapaganda ng ating bansang Pilipinas. Pero kung kayo ang gumugulo rito, ay hindi na maganda. Ay, may katapat talaga kayo. Huwag kayong mag-alala. Mayroon kayong katapat. Oo. Kaya mamaya ulit, tandaan ninyo yan. Kasi ang Diyos hindi naman natutulog eh. Bukas ang Diyos sa lahat sa mga mabuting tao na may mabuting kalooban. Pero sa mga masasama, yan, katulad sinabi ni Sara. Anong sinabi ni Sara? Siya ang presidente ng impyerno. Ay, totoo naman talaga. Impyerno talaga presidente siya. Tapos sabihin ni Pangulong Digong, ay paano ako? Di busy lang si Digong, siya ang presidente. So kanila, inyo lahat, basta ang masasama, inyo sakupin nyo na yan. Basta ang kabutihan, amin. Tingnan mo, namumula ang mga tao rito ngayon. Bakit? Kasi nararamdaman na namin ang pulang-pula na pagdating ng aming Panginoong Jesucristo.
Yan ang maghahango sa amin at yan ang nagbabantay sa ating mahal na Pangulo, Pangulong BBM. Oh, amakin mo, hahamunin, papatayin ko yan. Ang Pangulo, buhukayin si Apo Lakay sa libingan naman. Subukan mo nga. Sige nga, subukan mo. Ipalit natin! Papunta ka pa lang doon eh. Hindi ka na makahakbang na malayo. Tandaan nyo yan. Oh, tandaan nyo yan, mga kapwa kong Pilipino. Kung kapwa Pilipino talaga kayo, dapat ipagtanggol natin ang ating bansang Pilipinas. Huwag sa China. Oh, katulad yan, binanata na naman ang ating barko. Ano ang ginawa ng Amerika? Siyempre, pagtanggol natin yan. Kasama natin yan. Siyempre, hindi naman titingin-tingin yan. Siyempre, tagapagtanggol natin, kakampi natin yan. So, wala talaga kayong magawa. Walang utang na loob. Ano? Wala daw utang na loob ang Marcos. Dahil siguro doon yung Sino? palibing. Sino nagsabi niyan? Ito. Sino yan? Si Eduardo! Eduardo, walang utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos. Bago nagpresidente si Digong, nasa Supreme Court na ang desisyon. Sapagkat nanalo pa nung si Digong, kaya natuloy talaga ang pagpapalibing sa libingan ng mga bayani kasi panahonan niya yon. At saka Sino nagpanalo kay Digong? ang mga loyalista. Diba? Pera ng Marcos din. Oo, pera ng Marcos din. Bayad ang mamalaki. Yung mga vlogger na mga Duterte, pumunta kayo rito ngayon para magkita-kita tayo. Si Banat Bay, may katambal ka na ngayon, oh. Banat Bay, oh. Banat Bay, ito, oh. Panot bay! Ha? Panot bay! Oh, panot bay, panot. Kumikintab. Di ba? Sabi dito, bayaran ka lang manong! Bayaran? Bayaran? Ito, oh, ang bayaran, oh. Ito, sino yan, pangalan? Si Lorenzo! Magpakita ka rito ngayon. Ito, oh, ibabayad ko sa mukha mo. 5 sampal, oh. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ito. Isasampal ko sa mukha mo. Makita ka rito ngayon. Tapos bibigyan mo ng 5,000. Oh, mayroon dito, oh. Sampal, oh. Ayan na! Pira. Ito, walang libo. Ikaw lang may pira. Sos! Walang libo, pero may libog. Tarantado ka. Mayos-ayos kayo dyan. Punta kayo dito ngayon. Dito, daming mga pulis, oh. Daming mga pulis. Para tingnan natin.